Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Welcome to Jesus Celebration. And as we start with the message, tayo pong lahat ay manalangin yumuko sa presensya ng ating Panginoon. Father, we come to your presence this morning. We want our hearts be humbled. And we want your presence be with us. Nawa po, Panginoon, sa aking pagde-deliver ng inyong message, use me as a vessel of your words. And may you continue to bless our people, na kayo ang siyang maringgan, kayo ang marinig, ang munting tinig po ninyo, at nawa pakalinisin nyo kami while we are listening to your words. And your words can purify our hearts. We thank you, Lord. Hayaan namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa bulwagan na ito. At nawa, mamaya sa pag-uwi namin ay mapuno kami ng isang payapang puso, malayang pag-iisip, at higit sa lahat, a restful heart. We thank you, we bless your name, we give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang title po ng message natin is about bitterness. Freedom from bitterness is forgiveness. Siguro marami pa sa atin dito na hindi pa makamove on sa mga nagdaang panahon, araw, oras o linggo na meron nakasakit sa atin at hindi naman tayo malayang nakapagbigay ng pagpapatawad. So meron palang solusyon. Meron tayong kalayaan sa mga anger, bitterness sa pamamagitan po ng pagpapatawad. It is very hard, but we take a look at the message today na makikita natin. What is bitterness? Bitterness is a result of not forgiving someone. So dito pa lang, klarong-klaro na tayo. Yung hindi ka raw nakapagpatawad sa isang tao na nagkasala sa iyo, magre-resulta ng isang bitterness o yung pait sa iyong buhay. Another message. Bitterness is prolonged anger. Yung baga sa pagka nasugatan ka, di ba? Minsan may sugat na mababaw pero pag kinalkal mo ng kinalkal yung sugat mo, lumalalim, lumalala, sumasakit, sumasariwa lagi. Kalkal ka ng kalkal sa sugat, siyempre, kung langib na yan, pag kinamot mo ng kinamot, it will prolong anger. And these are the things na pwede nating maiwasan. Another message for bitterness is, tatlo po inilagay ko. Bitterness, you will live a miserable life. Magiging miserable po ang buhay ninyo kapag pinanatili nyo yung bitterness sa puso ninyo. Pagka pinatira ninyo, pag hinayaan nyo siyang manahan dyan sa inyong puso. Bakit? It will affect and effect. Sabi dito, nakaka-infect din tayo in every areas of our lives. Lahat po ng parte ng buhay natin na apektuhan yan. At ang masama pa rito, nakakahawa pa tayo. And it was very poisonous, para siyang kamandag ng ahas. Galit ka sa isang tao, halimbawa, galit ka sa isang tao, tapos may kaibigan ka, di ba? Halimbawa, kwento mo yung kaibigan mo Sabi mo, alam mo si ganyan yan nagkagalit kami yan, ganito, ganon. Kinuwento mo na lahat doon sa kaibigan. Ngayon yung kaibigan mo, gusto mong kampehan ka ngayon. Gusto mo na maging siya magalit din doon sa kakilala mo na galit ka. At ikaw naman kung kaibigan ka, hindi mo man nakikita yung kagalit ng kaibigan mo, nagagalit ka na rin. Nagtatanim, nakakahawa, nakaka-infect yung bitterness. Sabi tuloy ng kaibigan niya, nako, yung mga lalaki niya, huwag kang magtiwala, pare-pareho lang yan. Hindi lahat na, di ba? For message today, hindi lahat po ng lalaki ay manggagamit, manloloko. Sasabihin naman, nako, yung babae na yan, manggagamit yan, peperahan ka lang yan. Pero hindi rin po lahat ng babae, ganyan ang ugali, ganyan ang attitude. Ibig sabihin, yung bitterness, usually, nagugat yan sa mga dati ng mga sugat. Yung dating sugat, yung mga past na sugat natin, wounds. Una, nagsisimula yan sa tampo. Listen, mga mag-asawa Priority, mga mag-asawa rito. Minsan, nag-uumpisa lang yan sa tampo. Anong kasunod? Tampo, galit, resentment, and then resulting to bitterness. Kaya wag na wag niyong hayaan na malumpo kayo ng bitterness o yung galit, yung tampo o ano man tong sinasabi natin dito. Hindi naman masamang magalit, sinasabi ng Bible. Ang question lang, kapag ang anger na mishandle, na misuse, na mismanage, doon ka nagkakaproblema. Hindi masamang magalit. Ang problema sa atin, ano yung response mo doon
sa galit o sa bitterness na meron ka, and that is determine kung papaano mo siya i-handle o kasalanan ba ito o hindi. Diyan tayo nahuhulog eh. Kung galit na galit sa iyo ang isang tao, it will be hurtful, yes, or it will be helpful. Dalawang bagay lang ang pwedeng bagsakan natin. Anong ibig sabihin tungkol dito sa bitterness? Ecclesiastes 7, 8, and 9. Ito ang sinasabi. Patience is better than pride. Napakaganda. Yung taong mahinahon daw, ay daig pa yung taong ma-pride, no? Yung maprinsipyo sa buhay niya, mas mabuting tao raw yun. Verse 9, do not be eager in your heart to be angry, for anger dwells in the heart of fools. Yung bang, kung minsan, di ba, parang atat na atat, gagamitin ko yung words na ano sa verse 9, do not be eager in your heart to be angry. Yung bang ikaw ang taong laging atat na atat kang magalit, na wala naman dapat ikagalit, gusto mong magalit. Nagets natin yung point? Nagets yung point? May mga taong ganyan eh, wala naman dapat ikagalit, pero gusto niya magalit. Kasi parang pamumuhay niya na yung magalit. Sabi rito, do not be eager in your heart to be angry, for anger dwells in the heart of fools. Kita ninyo? Pagka yung bitterness, yung anger, pinanatili natin sa ating mga puso, nanahan yan dyan, ang puso mo raw ay mapanlinglang, no? Madaya, fools. Hindi wise man, ang sinasabi ng kawikaan. Now, example, di ba, mga driver dito, na-experience nyo ba ito? Minsan, ang ganda-ganda ng takbo mo sa highway, biglang may kakatse na gano'n. Ano yung tawag natin ngayon dyan? Mga kamote rider, no? Nakakainis minsan, lalo yung mga rider talaga nakamotor, yung mga nagmumotor dito, huwag niyo ugaliin. O overtake ka, pipinahan mo pa yung nasa harap ng kotse mo, sabay magpepreno ka. Nakakainis yun, ha? O, ako naiinis din talaga ako dyan. Kaya, kumbaga sa yung a minute of patience, yung 60 seconds kang nagpasensya, it will result to a 1-month peace or 1-year peace ng puso mo, kapatid. Kaya kung minsan, ang hirap talaga eh, sa totoo lang. Ang hirap pero mapapractice natin yan. Kasi yung konting pasensya mo, nagdulot po ng napakalaki at napakahabang panahon ng kapayapaan sa puso natin yan. Kaya sabi dito, patience is better than pride. Pride yun eh, naunahan ka, napinahan ka, na mabilis siya. Ang gagawin mo, uunahan mo rin siya. Nakakita na ba kayo sa YouTube, sa Facebook, di ba? Inaano siya ng rider, ang ginawa ng kotse, inovertake niya, tapos bigla niyang pinarunuhan. Ano nangyari sa rider? Aksidente. 1 second lang, magpasensya ka, napakalaking bagay na may dudulot po na kabutihan sa buhay mo, kapatid. Ano nangyari doon? Aksidente, di abala. Patience is better than pride. Now, sa Bible, may sinasabi rin talaga. Si Paul, sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Get rid of all bitterness. Tingnan niyo, inisiisa ni Paul to. Si Paul, sinulatan niya ang Ephesians church. Yung mga mananampalataya po sa Ephesians church, sinulatan niya, ito ang sulat niya. Sa mga mananampalataya na po ang sabi rito, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind, 32 verse. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ano ibig sabihin ni Paul dito yung get rid? Get rid, evict. Sinunod ng Big Brother, may mga nai-evict ng members, di ba? Sa Big Brother. Evict, ibig sabihin tanggalin, alisin mo. Kung kinakailangan, sipain mo yung mga bitterness, yung mga anger na yan, yung mga nagpapasikip sa ating puso, sipain mo, tanggalin mo. Instead, ang sabi niya, palitan mo ng kind and compassion and forgiving. You know why the word forgive? Forgive. Because this word comes from before the offense occur. Ang ibig sabihin, bago masaktan ka o alam mong yung kapwa mo ay makakasakit sa iyo, meron ka na kagad nakahanda na forgiveness. It was before. Usually sa atin nangyayari ang forgiveness after the offense. But here, ang tinuturo ni Paul, humanda ka. Kasi kapag ka magkakasala ang kapatid in advance, meron kang forgiveness na nakalaan lagi. Did you remember that Jesus Christ died when we were still yet sinners? Sabi sa 5:8 ng Romans 5:8, died Christ for you and for me while we were all yet sinners. He died.
Baga sa nakahanda na kaagad yung pagpapatawad ni Kristo Jesus nung tayo nabubuhay pa sa kasalanan. And so be it, sinasabi rin ni Paul, maka Jesus yung sinasabi niya, forgive. I may advise you to you, ito, yung forgive. Pastor, ang hirap naman ng forgive and forget. Ang hirap yan, di ba? May nagtanong sa akin minsan, Pastor Ron, paano kung sinunog yung bahay ko, namatay yung aking pamilya, tapos binasakir pala bago sinunog yung bahay. Ano yung forgive? Forget? Hindi yun. Ang point is, forgive, yes. You may not be able to forget kung ano yung ginawa sa'yo ng kapwa mo. Why? But next time you remember it without pain. Nagets natin yung point? Pwede kang magpatawad naman talaga. Pero yung forget, napakahirap niyan. Pero ever since na maalala mo yung ginawang masama sa'yo ng kapwa mo, naalala mo yung ginawa sa'yo, tama? Pero, ang sabi rito, wala ng pain. Sino may peklat sa inyo? Pwede ba tayo magbilangan ng peklat? Ang dami kong peklat. Lalo dito, ang daming peklat, di ba? Tama? Magbilangan tayo, ang daming peklat. Tingnan yung peklat nyo. Di po ba pag tinitingnan nyo yung peklat, anong naalala ninyo? Laki ng peklat mo rito, di ba? Ito yung experience ko ng araw, yung ginawa sa akin, o yung nangyari sa akin. Di ba unang naalala nyo kung ano yung nangyari? O sino yung mga taong may gawa nito? Tama? At naalala nyo kung saang lugar kayo, nangyari yun, aksidente kayo, o anuman. Di ba? Yun yung peklat. Pero, naalala mo sila, masakit, yes. Pero nung peklat na siya, kahit pisilin mo, paluin mo, anong gawin mo, hindi na masyadong masakit. May kirot, yes. Pero hindi katulad ng mga nakaraan na napakasakit, makikita mo palang, maalala mo palang, ang sasaktan ka na. Pero this time, naging peklat siya, masakit pa ba? Hindi na po, Pastor. Yes, ang peklat, kahit paluin mo yan, hipuin mo yan, hindi na ganun kasakit. Why? Because there is healing process. May healing process eh. That's why katagalan ng mga nangyari sa'yo, nakakalimutan mo rin naman. Unless maalala mo na makita mo yung peklat mo, ito yung ginawa sa akin. No? Iniwan niya ako. Tingnan natin sa Old Testament. Sa Old Testament, favorite ko sa Old Testament, yung buhay ni Joseph the Dreamer. Tingnan yung sinabi ni Joseph the Dreamer sa chapter 50. Ito yung si Joseph the Dreamer, katakot-takot na siso battle yung kanyang buhay. The last verse na sinabi niya sa kanyang mga kapatid, nakaharap siya, sabi niya, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Ang sinasabi ni Joseph the Dreamer dito, kayo mga kapatid ko, totoo, ginawa niyo ako ng masama. Nasaktan talaga ako. Tinangka niyo akong patayin, ibinenta ninyo ako. Pero alam niyo, yung masakit na naranasan ko, inalaw ng Diyos yan to make me strong. How many of us here right now, sa dami ng pait na experience natin, pangit na experience natin sa buhay, pero ang ganda pala ng purpose. When you take a wounds that is very painful para sa atin, kung minsan dumaan ka talaga sa napakasakit na experience, yes. But why God allows those things to happen sa mga buhay natin? Not just because pahirapan tayo, parusahan tayo. Hindi po yun. Si Joseph, grabe ang buhay. Pero nasabi niya pa ito sa harapan ng kanyang mga kapatid at sinabi niya, yes. Ano usually pwedeng iganti? Patayin niya lahat yun because he is the vice president ng panahon ng Egypt, the Pharaoh. Kaya niyang patayin yung mga kapatid niya. Pero instead, ang maganda rito, yung sakit na naramdaman niya noon, ang sabi niya, may magandang dulot sa buhay ko yun, na-experience ko ngayon, pero doon ako pinatatag ng Panginoon because that pain have a purpose. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung sakit, mananatiling sakit yan. Every time naaalala mo yung peklat mo, sakit na kirot, lahat yan, pain, sa buhay mo, maaalala at maalala mo yan. Pero, kailangan mo siyang lagyan ng purpose. Lahat ng sugat, pagka hindi mo lagyan ng purpose, lahat ng experience na pait, pangit ng buhay mo, hindi mo siya nilagyan ng purpose, walang mangyayari sa'yo. You are still there. There is no healing process. Kaya pala, Pastor, dapat talaga dumaan sa process. Yes. Lahat ng sugat, dumadaan sa proseso. Hindi naman nananatiling sariwa yan eh. Kaya sabi ko kanina, mananatiling sariwa yan pagka lagi mo siyang kinakalkal, inuukil-kil ang sugat, sariwa lagi yan. But here, Joseph, the dreamer, si Joseph the dreamer ay nilagay niya ng purpose. And so I was inspired
nung inaaral ko talaga, ang dami nitong aral kay Joseph eh. Inaaral ko, nilagyan niya lahat ng purpose yung buhay niya. Hindi lang yung pait, yung pangit na ranasan niya. All things happen for good to those who love God and called according to His own purpose. Kaya dapat tayong lahat, alam natin ang purpose ng buhay natin. Kung hindi pa alam kapatid, ngayon lang, alamin mo. Tanungin mo ang Diyos, Lord, ano ba talaga yung purpose ng buhay ko? Para lang ba pasakitan ako? Ako, nakatayo ako sa inyo ngayon dito. Yan ang pilit na inaaral ko sa salita ng Diyos. Ano ba talaga yung purpose ko, Lord? Many times, ang Lord nagsasalita through His Word. And that word, coming from the Lord, it answered my question. Kahit naman lumapit ako sa inyo, nalulungkot ako, nabiyudo akong ganito. Wala nang maniniwala sa akin eh. 1 year mahigit na eh. So that's why I keep silent. I choose to talk with God. Every time I choose to talk with God with this word, He answered me. At yung answer na nakukuha ko sa Diyos, yun ang nagpapalakas sa aking buhay ngayon. Palakpakan natin si Lord. Yes. Yes, di ba? Gusto mo lagyan, just like Joseph the Dreamer. Si Joseph kasi, para tayo manonood ng Batang Quiapo. Mas maganda po ang story ni Joseph, Batang Balon. Na? Pag may series ngayon, hindi lang Batang Quiapo, Batang Balon, si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer, 12 po sila magkakapatid. These are the 12 tribes of Judah. Sila yung anak. Ang tatay nila si Jacob. And Jacob was the father is Isaac. Isaac the father of Abraham. So si Joseph po, apo ni Abraham. Nasa lipi. Okay? Just like a little bit history, para kayo nanonood ng Netflix. Si Joseph the Dreamer, 12 sila magkakapatid, but siya po ang pinakapaborito ni Jacob. Kayo mga ama, huwag kayong magkakaroon ng favorite. Ha? Sa picture, ano nakikita niyo? Si Joseph po kasi, lahat ng mga kapatid niya, the 12 brothers, kasama siya, pinatatahian sila ng tatay nila ng mga roba. No, roba. Nung araw kasi roba ang tama ang kasuotan. Pero si Joseph po, kakaiba yung binigay sa kanya ng tatay niya. Dahil paborito siya, tinan yung binigay sa kanya, colorful na roba. And it's represent parang rainbow. You know rainbow? Ilang colors yun? 9 colors. Roy G. Bibb, yung colors ng rainbow. Ibig sabihin, sa 12 magkakapatid, from Ruben, the panganay, siya po ay pangalawa sa bunso. Ang bunso si Benjamin. Now, paborito siya ni Jacob. Lahat ng iutos ng tatay niya sa kanya, sinusunod niya kasi. But here, makikita natin sa istorya, yung 10 brothers, nagkaroon sila ng selos o inggit kay Joseph dahil kasi paborito si Joseph. Kaya pala pag minsan maraming kayo magkapatid, naranasin na to, inutusan ng nanay si kuya. Bili ka nga ng suka sa tindahan, kulang yung aking adobo, right? 12 magkakapatid. Ano nangyari? Si kuya inutusan yung pangalawa, inutusan yung pangatlo, hanggang sa bunso. Ang balagong sino? Bunso. Pero dito sa istorya, baligtad. Ang bunso, pagsuot ni Joseph the Dreamer, yung kanyang roba na ibinigay sa kanyang tatay niya, ibig sabihin lang para siyang master. Hindi niyo dapat utusan ng kapatid yung ito. Kasi yung roba na yung pang-master yun. Ganon yung nabuo sa isip ng kanyang mga 11 magkakapatid. Nagkaroon sila ng bitterness kay Joseph. Plus, the fact, si Joseph na naginip po siya. One day, kinausap niya yung kanyang mga kapatid, kaharap yung kanyang tatay ni Jacob, pinaliwanag niya yung kanyang napanaginipan. Inggit na nga yung mga kapatid sa kanya, ito pa ang panaginip ni Joseph. Anong sabi ni Joseph? Nanaginip ako isang gabi. Yung ani ko ng mga palay, ang tayog ng tayo. Pero yung mga ani ninyo, kayong mga 10, yumukod sa ani ko. Nagalit lalo yung mga kapatid niya. Kung tayong kapatid, di ba, parang may selos ka na, may inggit ka pa, tapos parang, ayabang naman ito, nangiinggit pa. Mga kapatid, iwasan natin yan, ha? Kung medyo nararamdaman nyo minsan yung katabi nyo, naiinggit pala sa inyo. Tapos kung ikaw naman magsuot ka ng hikaw, ang laki ng hikaw, inggit na nga sa hikaw mong kumikinang, tapos linlakayan mo pa. Maganda ba yung hikaw ko? Iwasan. Inggit na nga tapos iinggit mo palalo. But here si Joseph, hindi naman yun ang intention niya. Because he was, the presence of the Lord is with Joseph. Yung kanyang buhay, sinamahan talaga siya ng Diyos nung panahon niya. That's why wala siya masamang intention. The truth lang, na ganun ang mangyayari in the near future ng kanilang buhay kasama yung kanyang mga kapatid and even Jacob. Now, si Joseph, wala namang problema sa panaginip ni Joseph. Right? Tama yung panaginip niya sa totoo lang. Pero kung tayo'y nandoon, magagalit tayo kay Joseph. Ang problema sa kanyang mga kapatid,
yung lugar nila doon sa panaginip ni Joseph that results into jealous and envy. Di ba parang tayo, pag nakwentuhan tayo ng mga kapatid natin, o nanay natin, tatay natin, alam mo, buti pa si kuya mo gumraduate. Ikaw hindi ka nakatapos. Ano ngayon ang trabaho mo? Driver ka lang. Basta driver, sweet. Sweet lover ba? Tama ba? Praise God. Ganun minsan, success ka sa buhay mo. Tama? One thing, iwasan natin mga kapatid. Minsan meron tayong kapatid o kapatiran o sino man mga ka-business natin. Success ka sa buhay mo, yes. Tapos biglang nag-success yung partner mo o yung kakilala mo dati. Right? Dalawa ang kotse mo ngayon, mga modelong kotse, samantalang siya, nagkaroon ng biglang brand new. Hybrid pa naman. No? Pero hindi ka mainggit tama? Bakit? Dalawa ang kotse ko, ikaw isa lang. Congrats! Tama? Pero pag nagkaroon ng 3 kotse ito, ikaw 2 lang, magsisimula ang envy at jealous sa iyo. Doon nag-uugat mga kapatid. Tama? Ang nakakatakot minsan, yung kasama mo, kaibigan mo mismo, did not show that they were envious and jealous sa mga bagay na kakamit mo sa buhay mo. Yung silent, yun po nakakatakot Yung silent, tahimik na meron palang lihim na inggit sa iyo, galit sa iyo, namumuo sa kanyang puso. Pero di ba nakita natin, pag hindi ka nauungusan sa iyong successful life, hindi ka maingit talaga. Pero once nahigitan ka, magsisimula ang envy at ang jealousy. This time, kay Joseph Dreamer, nagkaroon ng pagkakataon ngayon sila na kada sabihin ni Joseph, ayaw na nilang paniwalaan because they were envious and very jealous kay Joseph. Pwede mangyari sa atin yan. Communication and comprehension is impossible na. Imposible na ngayon sila makinig kay Joseph kung ano yung sasabihin ni Joseph, which is true naman in the near future. Bakit? If someone is not paying attention to you, magduda ka kapatid. Merong lihim na selos ito or galit sa akin. Yan ang nakakatakot. Hindi mo nakikita in action, but deep in his heart or her heart, meron pala siyang inggit sa iyo. At nagdudulot iyon ng bitterness. Ang hirap ng may bitterness. Mga mag-asawa, di ba? Tama? Anong tawag sa asawa? Better half. Better half. Hindi kayo magiging isa pagka walang kalakalahati Kaya better half katuwang mo, kalahati ng buhay mo, asawa mo. Tama? Agree ba tayo doon? Better half. Ngayon, ang tagal nyo nagsasama, naging bitter half. Kasi binetray ka niya. Ulitin ko, bitter half na ngayon. Kanilang sumpaan kayo, better half. Ano sumpaan? Till death, do us part. Pero nung nagkakaroon na silang problema, till death, ikaw na lang. Siguro hindi nyo mag-gets yung joke, no? Mamaya na lang, isipin nyo. Yes, asawa mo, nangako sa'yo, till death, do us part Pero nung nagkakagalit na kayo, ikaw na lang, till death, ikaw na lang, mamatay ka na. Hindi pa kayo patay, pero hiwalay na kayo. That's a good news. Meron tayong pinag-aaralan, the Word of God. Back to Joseph and his brothers. Yung picture kanina, di ba, ang ganda noon sa kanya. Ito ang nagresulta. They did not listen, they did not believe for what Joseph nasabihin sa kanila magkakapatid. Yan. Tinangka nila ngayong patayin si Joseph. Sabi ko kanina, batang balon to Talo nito si Batang Quiapo. Inihulog nila sa balon, no? Balon na walang tubig po ito, inihulog nila. Ang tendency nila talaga, patayin si Joseph. Pero dahil yung panganay na si Ruben, may puso rin naman ang kapatid niya si Joseph, binenta na lang nila sa mga Ismaelita. And then, nung ibinenta nila sa Ismaelita, tinan yung pictures, yung Ismaelita naman mangalakal, ibinenta doon sa Egyptian na ang pangalan ay Potiphar. Si Potiphar po ay naging makapangyarihan sa Egypt noong panahon na yun. Kinuha siyang servant. While Joseph was in Potiphar's hand, lahat ng gawin ni Joseph, pinagtatagumpay ng Diyos. Kaya na-amaze itong si Potiphar, yung captain of the guards ng Pharaoh. Na-amaze siya, sabi niya, simula sa araw na ito, lahat ng ari-arian ko, pangangasiwaan mo, maliban lamang sa aking asawa, the wife of Potiphar. To make the story short, pinagtagumpay ng Diyos si Joseph sa bawat gawin niya sa bahay ni Potiphar. Umasenso ang buhay ni Potiphar. And then one day, si Mrs. Potiphar, alam niya po si Joseph kasi gwapo, matipuno, no? Hindi katulad ng nasa harapan niyo, maliit, malaki ang tiyan.
Ang layo. Si Joseph po, gwapo talaga, matipuno, talagang macho, talagang kaibig-ibig ang mabibighani ang sinumang babae. Imagine natin, asawa si Mrs. Potiphar na bighani sa kanya. Gano'n siya kagandang lalaki. At siguro nakitaan talaga na napakaganda ng ugali ni Joseph. Lagi niyang tinutokso ito si Joseph, sige na, gahasain mo na ako. Siguro panay gano'n ni Mrs. Potiphar, sige na, gahasain mo na ako. Pero gano'n pa talaga si Mrs. Potiphar patay na patay, di ba? Pero one day hindi nakatiis. Nagubad talaga sa harapan niya. Ang sabi niya, andito ako sa harapan mo. Ang ginawa ni Joseph, anong ginawa? Takbo si Joseph, pero nahigit yung kanyang damit ng babae. Dumating si Potiphar, sinumbong si Joseph. Yang inalipin mo o inampon mo, pinagtangkaan akong gahasain. The story short again, kinulong si Joseph. Naniwala yung asawa, syempre, sumbong na asawa. Kayo bang asawang lalaki? Huwag kayo basta-basta magtitiwala o maniniwala kagad sa sumbong ng asawa ninyo. Si Mrs. Potiphar, makapangyarihan. Kulong si Joseph. Pagdating sa kulungan, si Joseph po, nakitaan din siya ng kagandahan loob. Ginawa siyang, tawag dito sa kulungan, yung mayores. Ginawa siyang mayores. At meron dong nakulong na isang panadero at saka yung wine keeper ng Pharaoh. Nakulong doon, nakasama ni Joseph. One night na naginip din itong dalawa. Yung panaginip nila, ininterpret ni Joseph. Ang sabi ni Joseph, makakalaya kayong dalawa, pero isa sa inyo pupugutan ng ulo, yung panadero. Para sinabihan tayo, may nanghula sa atin, ikaw, pastor, next year mamamatay ka na, pero yung kaano mo, hindi. Di ba? Ano mapipil mo? So natakot yung panadero, pero pinakawalan sila ng Pharaoh. Now, totoo, nangyari, napugutan na ulo yung panadero, pero yung wine, yung taga-timpla ng alak ng Pharaoh, naiwan pa siya. Pero nung palalayayan siya, sinabihan siya ni Joseph, huwag mo akong kalilimutan na kosa, huwag mo akong kalilimutan ha, pag nakalaya ka na, i-apela mo naman ako doon sa Pharaoh. Huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Pagdating ko, i-apela ko kagad yung kaso mo. 2 years after, bago naalala si Joseph. Kung minsan may ganyan tayong kaibigan ang galing mga ako. Hindi pa nakakalayo sa harapan mo, nakalimutan ka na Tama? Pero ang Diyos natin, ever since, hindi tayo makakalimutan. It was a heartbreak for Joseph. Heartbreak is inevitable. Marami tayong heartbreak, broken heart. But shine anyway. Sabi mo sa katabi mo, shine anyway. Shine, shine, shine. Yan si Joseph, nag-shine talaga ang buhay niya. Sa kabila ng mga pagsubok niya, balon, angat. Ayan ang buhay ni Joseph until finally, nakarating siya sa paanan ng Pharaoh. And that dream of the Pharaoh, yun yung naging kasagutan para sa kanyang pagiging next to the king of Pharaoh. Yung panaginip din po. And all these things happen. Pero ang masaklap dito, eto ngayon yung final moment nung humarap yung mga kapatid niya na hindi siya nakilala. Sa Genesis chapter 45 verse 1 to 3. I highlighted this. Eto na. Nagkaroon kasi ng 7 famine, 7 na tagsagana. Ang sabi niya sa panaginip ng Pharaoh, 7 taon mananagana ang buong bansa. 7 taon din po magkakaroon ng matinding tagutom. Nagkatotoo. Pero nakapaghanda ang Egypt. Sa lahat ng karatig po, bayan nila, sila ang pinakamaraming naipon na pagkain. That's why even Judah, Israel, Jerusalem, lahat sa kanila maangkat ngayon ng pagkain. And even his brothers and his father Jacob become hungry. Naging tagutom. Ito ngayon yung tagpo. Parang Netflix. Ang sabi rito, then Joseph could no longer control himself before all his attendants and he cried out, have everyone leave my presence. Sabi niya, iwanan nyo kami ng mga taong nandito sa harapan ko. Pinalis niya yung mga guards niya. Ang naiwan doon yung kanyang 10 magkakapatid. Ang sabi rito, so there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. Yung parang yung pagtatagpo na i-reveal mo sa mga kapatid mo, ako ito, si Joseph, na tinangka niyong patayin at ibinenta niyo sa ibang lahi. Ang sabi rito sa 2, and he wept so loudly that the Egyptians heard him and Pharaoh's household heard about it. Parang yung mga bantay de Guardia de Civil niya, gustong pasukin para, ano ba nangyayari? Yun ang gusto nilang gawin doon sa mga kausap ni Joseph. But instead, sa verse 3, Joseph said to his brothers,
I am Joseph. Anong sabi niya? Verse 3. I am Joseph. Kumusta na ang tatay natin? Buhay pa ba ang tatay natin? Yan yung litanya ni Joseph. But his brothers were not able to answer him. Why? Because they were terrified at his presence. Ikaw ba naman, alam na alam mo, long years, patay na itong kapatid mo, tapos sa harapan nyo, i-reveal ni Joseph, at hindi nila nakilala, pero si Joseph, kilala sila. At sasabihin sa kanila, ako ito si Joseph, ako yung ginawa nyo na masama, pero ngayon, andito ako sa posisyon na ilalagak sa akin ng Diyos. Palagay niya ba? Di siya nakilala. Palagay niyo lang. Siguro yung eyeliner, tsaka yung pilik mata. Tama? Ang dami mga babae ngayon, pagka tinino mo, walang makeup, tapos pag nasa labas na, ang haba ng pilik mata, yung eyeliner ang kapal, yung lipstick ang kapal, hindi mo na makilala. And to be heard that, ako galing ako ng Middle East kasi, ang mga Egyptian kasi ganun sila makakapal yung kilay, yung pilik mata. Grabe. No? Grabe. Hindi nila nakilala si Joseph talaga. But here, nakita natin yung kanina sa verse 50, verse 20. Ang sabi ni Joseph, oo, masama ang ginawa niyo sa akin. Pero yung masama na yon, inalaw ng Diyos to make me strong. Minsan sa mga buhay po natin, hindi natin alam na napakaganda pala ng pine-prepare ng Lord. That's why you are experiencing yung mga lubak-lubak sa buhay mo, kapatid. Huwag ka lang panghinaan ng loob. Consider it as a positive na nangyayari sa buhay mo. Why? Because isipin mo lang, Lord, alam ko po, yung future ko, meron kang magandang plano. That's why you allow this to happen to me. Sa ating lahat, pwede natin angkinin yan. Ganun ang ginawa ni Joseph. So, ibig sabihin lang, yung nangyari kay Joseph, hindi niya kinuha, hindi niya sinarili na gumante. Instead, ang resulta po nito, pinatawad niya yung kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, tinangka siyang patayin para mawala siya sa kanilang presensya. Pero si Joseph, baligtad. Tinangka niyang patawarin ng kanyang mga kapatid para manatili sila na magkakapatid. Ilan sa atin ang ganyan ang desire sa puso natin? Yes, nanalo ka sa argumento. Panalo ko kasi akong tama nasira yung relasyon ninyo. It is not the fight. Hindi yan ang laban natin sa buhay, mga kapatid. Sige, talo ko sa argumento, okay, pero napanatili ko yung pagiging magandang relationship nating dalawa. No? Kaya mga mag-asawa, hindi po solusyon, hindi option, choices ang paghihiwalay. Tatandaan natin, mga mag-asawa, hindi option, maghiwalay na lang. Hindi po yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya kung meron nagpapakumbaba, just like Joseph, pwedeng magpatawad, pwedeng makalimot sa ginawang masama. Mananatili po ang magandang relationship ng bawat isa. Palakpakan natin si Jesus. Yun si Joseph. Another character sa Bible. Ang dami namang ni Pastor, siguro sabi niyo, na isang oras pa tayo. Okay, sa Bible merong, kilala niyo si Absalom. Si Absalom po ay anak ni King David. Na may kapatid si Absalom na babae, ang pangalan ay Tamar. Meron pa silang kapatid sa ama, ang pangalan ay si Amnon. Sa 2 Samuel ito chapter 13. So I make the short story only. Kasi gusto kong makita yung kaibahan ni Joseph dito kay Absalom. Si Absalom, bagamat anak siya ni David, syempre hari prince siya. Ito nga yung kapatid niyang babae, si Tamar, napakaganda. No? Napakaganda. At sila ay may kapatid sa ama na ang pangalan ay Amnon. Si Amnon nagkaroon ng pag-ibig dito sa kanyang kinakapatid na si Tamar. So hindi niya napigilan yung kanyang sarili hanggang sa dumating sa punto na gahasain niya ito, ni-rape niya talaga si Tamar. Kasi maganda nga si Tamar kapatid niya to Nagalit si Absalom. Ang galit ni Absalom, yung tinatawag natin yung bitterness, leads to anger. Sabi niya, kapatid ko ito, kahit kapatid kita ng lalaki, papatayin kita. Ito yung kanya. Siyempre, resulta, di ba? Ako, kapatid ko, ginahasa mo, papatayin talaga kita. Nung araw pa naman, sa kaharian, ganyan. Now, yung pangyayari nito, hindi nalingid sa kaalaman ni King David, yung tatay nila. No? Ang parang sinabi ni Absalom, tay, masama ang ginawa niya, parusahan mo yung kapatid ko na yan, ginahasa yung kapatid ko Siyempre, may pataw na na parusa, right? Pero si David po, bilang ama, parang wala siyang ginawang aksyon. No? After 2 years, 2 years na pinaubaya ni Absalom sa kanyang tatay na si David. Pero sa ibang version, si King David, nagalit din kay Amnon, nagalit din siya kasi sa ginawa. Hindi ibig sabihin, kinonsinti niya to, nagalit din siya. May mga portion dun sa 2 Samuel, makikita natin, he got angry
O for what is done yung son niyang si Amnon. 2 years after, walang nakitang aksyon itong si Absalom. Kumilos si Absalom, pinatay niya si Amnon, yung kapatid niya. Yung bitterness, it results to murder. Si Joseph, yung bitterness, result to forgiveness. Baligtad silang dalawa. Ay siguro, kung tayo naman si Absalom, ganun din ang gagawin natin. Now, ito ang sumbat ni Absalom sa tatay niya. Dahil sa wala kang ginawa, ako ang gagawa ng parusa sa kapatid kong si Amnon. Pinatay niya, right? And then after that, nagkudeta ngayon itong si Absalom. Ipinangalat niya sa lahat ng kaharian ni David na ako ang karapat-dapat, I am the one legitimate king of Judah, of Israel. Nagplot siya ngayon. Ang dami rin sumama sa kanyang military. Yung picture po na makikita nyo, actually, si Absalom po ay pinakapogi sa Bible, maliban kay Joseph. Sabi ko kanina si Joseph, di ba? Tapos na yung panahon ni Joseph, eto na eh. Si Absalom po, napakapogi. Talagang masasabi, yung describe ng Bible eh. Gwapong-gwapo, siguro parang wala nang higit pa sa kanya. O kung gwapo man yun nasa harapan nyo, mas gwapo itong kinukwento ko sa inyo. Tama? Praise God. Amen? At ang sabi pa rito, yung kanyang buhok, malagintong glorious. Tumitimbang ng 5 pounds. Grabe no? Yung buhok niya mahaba po. Parang malaginto at glorious talaga itong kanyang buhok. Now, ang kaharian ni David, nagalit na rin si David, sabi niya, sobrang si Absalom. Tugisin ninyo siya, pero wag niyo papatayin yung anak kong si Absalom. Patayin niyo lahat yung mga sundalo niya. Eh, naghahabulan sila ngayon. Ito yung nangyari. Naghahabulan sila. Ano yung napapansin niyo po sa picture? Si Absalom po yun, nakasabit sa puno. Anong sumabit? Ha? Buhok. Kasabi ko kanina, yung buhok niya, 5 pounds, ang bigat nun, tapos malaglorious, mahaba, long hair siya. At nakita natin, nangangabay siya, nung hinahabol siya nila Joab, yung sundalo ni King David, ang sabi sa kanya, huwag niyong patayin. Pero nung sumabit yung buhok, dahil sa buhok, mahaba ang buhok, yun ang nangyari sa kanya, sinibat siya, ang daming tama sa puso, namatay si Absalom. Ano naging dahilan ng kamatayan niya? Dahil mahaba ang buhok. Mga kapatid, maganda rin paminsan-minsan yung wala tayong buhok. May advantage. O kayo naman mahaba buhok, ingat-ingat kayo, baka sumabit kayo kung saan-saan lang. Ito, puno lang. Tama? Mahaba buhok. Kaya makita natin, again, hindi masamang magalit, sinasabi ng Bible. Ang point ko dito, ano ang naging dahilan ng pagkamatay ni Absalom? Kabaligtaran nung kay Joseph the Dreamer. Kaya nga sabi ko kanina, ang bitterness depende sa kung paano natin gamitin, dalhin natin, mamishandle natin, mamisuse natin, babagsak tayo sa ganyan, sa anger talaga. At kapag nabuo ang galit, it will turn into a murder. Eh minsan nga sa isip mo lang, minamarder mo na yung kagalit mo eh. Tama? Big question. Pastor, how can I defeat bitterness or anger? Meron sagot ang Biblia. Si Pablo pa rin po. Last verse tayo. Romans 12:17 to 21. This very practical. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Romans, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Verse 18. If it is possible, hanggat maaari, sabi ni Paul, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Totoo naman talba, pag wala tayong kagalit, wala tayong kinainggitan, wala tayong pinagseselosan, tahimik ang buhay mo, kapatid. Maniwala ka, tatahimik ang buhay mo. Sabi na hanggat maaari, no? Manatili ka, mamuhay ka na may kapayapaan. 18 o 19. Do not take revenge, my dear brothers, sabi niya, or friends, but leave room for God's wrath, for it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Nilinaw ni Paul sa mga taga-Roma. Kasi usually tayo, ang kabaligtaran natin, pag ginawan tayo ng masama, gantihan natin na mas masama. Eh dito, makikita natin, do not repay evil for evil. Totoo. Bakit? Sinasabi ni Paul, kasi pag once na gumanti tayo dun sa nakasakit sa atin, wala na tayong pinag-iba. Kaya tayo mga anak ng Diyos, nakikita sa buhay natin yung Jesusness, nakikita si Jesus sa buhay natin. Kasi kakaiba na tayo sa buhay na ito at ang buhay na gamit natin ngayon, hindi na galing sa atin, kundi galing kay Kristo Jesus. Kaya madalas tayo mapula talaga eh, right?
Sabi ko kanina, hindi masamang magalit. Pero pag ang galit, pinangibabaw natin, magre-resulta ng pangit na experience sa buhay natin. 20. On the contrary, verse 20. On the contrary, kinote ni Paul yung sa Proverbs. Ang sabi ni Paul, on the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Teka, pastor, parang ano yata yan na. Ko, pag nagutom, papakainin ko pa. At pag nauhaw, paiinumin ko pa. Pupunta pa ako ng 7-Eleven, ibibili ko ng soft drinks, tapos bibigyan ko pa ng siopaw. O bigyan ng siopaw yan, kaaway mo yan. Ganun ba ang ibig sabihin ng sinasabi nito? No. Ang sabi nito, in doing this, para ka daw naglagay ng isang baga, no? Yung baga, nilagay mo sa ulo niya, na parang mapapaaso siya ngayon, sabi niya, ano pa ito? No? Ginawan ko na ng masama, at ang ginanti sa akin, mabuti pa rin. Look at the statement of Paul is Jesus' way. Hindi po kaya natin gawin yan unless we have Jesus in our hearts. Ginawan ka na masama, ang igaganti mo pa, kabutihan. By doing this, ang sabi rito, you will heap burning coal on his head. Parang mapapahiya pa nga di ba? Tama? Parang mapapahiya pa yung gumawa sa'yo ng masama. Yun yung contrary dito sinasabi ni Paul. Na instead na mas magalit sa iyo, humuhupa yung galit, nagda-die down yung galit niya, napapalitan ng compassion. Ano ba ito? Ginawan ko na ng masama, pero ang ginanti sa akin, kabutihan pa rin. Di ba? Bakit? Last verse. I want you to listen to last verse. Do not be overcome by evil, but by overcome evil with good. Ganun pala naman. Ginawang ka na masama, hindi yung mabuting gawa mo ay gaganti mo, kundi daigin mo ng kabutihan yung masamang ginawa sa iyo because it is not the battle of flesh versus flesh. It is the battle of the spirit versus the spirit. Yan ang sinasabi ni Paul. Do not be overcome by evil. Yes, ang evil, wala tayong kapangyarihan. Si Peter, sinasabi niya, sabi rin ni Peter, submit to God, then resist the devil. Hindi natin kaya. Kung tayo rin susukatin natin yung kakayanan natin, hindi natin kaya. But if we have the Holy Spirit coming from the Lord, sabi rito, ma-overcome natin kung anong ginagawang pangit o masama sa atin ng kapwa natin sa pamamagitan ng good deeds na binigay sa atin ng Panginoon. Ganun pala, Pastor. Anong gagawin ko sa kaway ko? Yung mga nang-abuso sa akin. Edi benediction mo. Ganito yung pag-pray mo. May the Lord bless you. May the Lord keep you shine. Go in peace. Tapos kunin mo yung cellphone mo, black. Hindi na gets yung joke. Di ba? Tama. Alam niyo kung minsan, masarap din minsan yung get rid. Alisin mo yung mga toxic na kasama. Kung minsan ang masaklap yung pamilya ang toxic. Buong buhay mo nag-abroad ka. Ang dami mga hiningi siya ng nanay mo, kapatid mo, bayaw mo, hipag mo, bilas mo, lahat talaga hiningi sa'yo. Pag nakakasakit ka naman sa abroad, wala kang marinig na text, kumusta ka na? How are you? Right? Nung umuwi, tinignan lahat yung ipon niya. Ano nangyari? Baon pa sa utang ang pamilya. Sa lahat ng pagkakataon sa buhay niya. Yun yung toxic. Anong pwede natin gawin sa taong toxic? Get rid of them. Kung hindi mo sila kayang alisin, ikaw ang lumayo. Layuan mo sila, iwasan mo sila. Agree? Agree tayo doon? Pamilya ko yun. Nakita natin dito. Si Joseph, the dreamer, lumayo sa mga toxic kapatid niya. At ang maganda pa rito, hindi siya ang lumayo. Inilayo siya ng Diyos kasi alam ng Diyos yung puso ni Joseph. And so be it, tayong lahat, pag alam ng Diyos ang puso natin, kung anong desire ng puso natin, yung mga taong toxic sa atin, kahit hindi mo alisin, aalisin ng Panginoong Hesukristo. Tingnan nyo, in due season, si Joseph, yung nangyari sa kanyang mga kapaitan, merong katagumpayan po right? Sabi nito, to saving many lives. Yun po yung purpose ng buhay niya, ni Joseph. Bagamat pangit yung nangyari sa kanya, painful experience turned into a purposely experience. Kaya sabi ko kanina, lahat ng bagay nangyayari sa atin, lalagyan natin ng purpose para makikita natin kung ano talaga ang buhay natin. Yung tragic nangyari sa kanya, it turned into a triumph experience. Whatever happened, my brothers and sisters,
Ano man yung ginawa sa ating masama ng kapwa natin, ariin natin na parang si Joseph. This happened to make me stronger and stronger. Bitterness, looking always for the past. Forgiveness, looking for the bright future. Meron ka hindi napatawad ngayon, kapatid. Meron ka hindi napatawad ngayon. Ngayon mismo, gusto mong lumaya dyan sa unforgiveness. You know, many buhay natin. Kaya pala hindi tayo mabless lalo ng Lord. Why the blessings of the Lord flowing into our lives, into our family, into our ministry, into our church, whatever. Kaya pala hindi mag-flow ang blessings ni Lord. There is unforgiveness sa mga puso mo, kapatid. And this is the time, pakawalan natin ang lahat ng yan. Let us bow our head and close our eyes as I close the prayer. Sige po, ipikit ninyo. Huwag niyo intindihin yung mga katabi ninyo. Amang Banal, maraming salamat po sa mensahe na napakalaking dulot po ng pagpapalaya at kapahingahan sa aming personal na buhay. Lord, sige nga po sa oras na ito, itouch mo ang mga puso namin. If there is anything that is unforgivable into our hearts, sino man yung mga tao na ito, Panginoon, amin pong isinusuko sa inyo. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo. Turuan nyo kami, Panginoon, how to forgive. And so be it, while we are forgiving others, yung blessings po ninyo, Lord, aapaw sa aming buhay. Ano mang blessings ang ipagkakalob niyo sa amin, just like Joseph the dreamer. Lord, hindi niyo ipinagkait sa kanya kasi napakaganda ng kanyang puso, yung kanyang hangarin. Sumunod siya in spite and despite, yung mga struggle, yung mga hardships, yung mga suffering sa buhay niya. But then, it gives to a greater future. And that's why we are here as your children. Lord, nagpapakumbaba kami sa iyong paanan. Nagsusumamo kami, Lord. Kung meron mang dungis, basura sa aming puso ngayon na unforgivable, Panginoon, let your Spirit move us. Kumilos po kayo na malaya sa mga personal na buhay namin. Pakalimiin natin, mga kapatid. Pagbulayan natin, ano ba yung mga personal na mensahe nito sa ating mga buhay at sa ating pag-uwi mamaya. Tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin. We thank you, Lord. Salamat po. Ito po yung samod dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.